Tuwing may makasaysayang okasyon gaya ng seremonya ng canonization sa Linggo sa Vatican, hindi siyempre mawawala ang mga souvenir item. At mula sa Vatican City, nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy! Vicky, isa nga sa mga pinupuntahan din dito ay itong mga souvenirs at talaga namang ngayon pa lamang mabenta na itong mga souvenirs ni Pope John Paul II at John the 23rd. At katunayan, yung mga tindahan dito na kung saan ay yung mga staff ay mga Pilipino ay nagsasabi talaga na yung mga kay Pope John Paul nitong mga nakalipas na araw yun yung pinakamabenta. Traditionally, talagang pinaghahandaan ito ng mga tindahan dito, lalo na para sa mga dumarating na turista at mga deboto na kahit papano meron silang maiuwi na memorabilia o souvenir pag uwi nila ng kanilang mga bansa. At ito nga nakita natin sa mga nakalipas na canonization ni San Pedro Calungsod noong nakarang taon, yung kay Pope Francis, yung pagkakapili sa kanya bilang bagong Santo Papa. At ngayon, canonization ni Pope John Paul at Pope John the 23rd ay ganun din yung mga naging kalakaran ng mga tindahan dito. Handa sila para sa demand, para sa paghahanap ng mga souvenirs na kakailanganin. At sa pagkakataong ito ay pinakamabenta nga, hinahanap lalo na ng mga Pilipino nagpupunta rito ay yung kay Pope John Paul II. Narito ang pahayag ng isa sa mga nagtitinda na si Terence Arsiaga. Maraming Pilipino na bumibili, naghahanap ng mga items ni John Paul II. Thank you. Lalo na yung roses na mabango. At yun nga ang nabanggit ni Terence. So marami silang mga Pilipino dito, karaniwan na di naman kamahalan yung mga binebenta nila na mga souvenirs. Nagre-range from mga €1, €2, mga more or less, mga mahigit 100 piso. Pero ang pinakamalaga dito ay yung mismong kumbaga experience din at pagkakaroon ng isang alaala mula sa isa sa makasaysayang bahagi ng simbahang Katoliko kung saan milyon-milyon pinasang dadalo rito sa mismong araw ng canonization sa Linggo at bilyon naman ang manonood sa kanilang mga telebisyon at tahanan. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica.